Ilabas mo na yan sa ulan. Pagbalik niya, huwag mo na siyang papasukin. Sabihin mo, wala na siyang babalikan dito. Ang mga salitang iyon ay binitawan ng may kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng pag-aalinlangan na tila ba isang lumang basahan lamang ang ipinapatapon sa basurahan. Nakatayo si Tonyo sa ilalim ng tuyo at maliwanag na balkonahe ng mansyon ng mga Balmonte. Marahang pinapagpag ang isang patak ng tubig mula sa kanyang mamahaling leather jacket. Ang amoy ng kanyang paboritong imported na pabango ay nanunuot sa malamig na simoy ng hangin habang pinapanood niya ang gwardiya na kinakaladkad ang isang lumang maleta palabas ng naglalakihang gate na bakal. Sa eksaktong sandali ring iyon, ilang kilometro ang layo. Pilit na pinagkakasya ni Teresita ang kanyang nanginginig na mga daliri sa pinakailalim ng kanyang pitaka. Ang amoy ng murang disinfectant, kalawang at sakit ay umaalingasaw sa buong pasilyo ng pampublikong ospital sa Quezon City. Wala na siyang pakialam sa dumi ng sahig o sa pagod na gumagapang sa kanyang mga binti. Matapos ang 3 araw na walang tulog na pagbabantay sa kanyang nag-aagaw buhay na ama. Kinakapa niya ang bawat lukot na perang papel, bawat barya, hanggang sa maibigay niya ang huling sentimo ng kanyang sariling ipon sa kahera. Nang iabot sa kanya ang resibo, isang pagod, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala na siyang natira para sa sarili niya, ngunit ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang asawa. Sigurado siyang pagod na rin si Tonyo sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Bumili si Tess ng isang mainit na lugaw sa kanto. Upang hindi lumamig sa gitna ng walang awang buhos ng ulan, itinago niya ang bilog na lalagyan sa loob mismo ng kanyang manipis na jacket. Idinikit sa kanyang dibdib. Ang init ng sabaw ay tumatagos sa kanyang malamig na balat, nagbibigay ng pekeng yakap ng ginhawa habang sumasakay siya sa isang siksikang jeep pauwi. Pinangarap niyang isalubong ang mainit na pagkaing ito sa asawa. Umasang sa pag-uwi niya, may isang mainit na tahanan na naghihintay upang yakapin ang lahat ng kanyang pagod. Ngunit ang sinapit niya ay isang katotohanang mas malamig pa sa ulan. Pagbaba niya sa tapat ng mansyon, huminto ang mundo ni Tess. Wala ang pamilyar na ilaw na palaging nakabukas para sa kanya. Ang mabigat na gate na bakal ay nakasara. At doon, sa gitna ng maputik na kalsada, nakabulagta ang kanyang lumang maleta. Nakabukas ito, hinahayaang kainin ng maruming tubig at putik ang kanyang mga damit, ang mga murang blusa na tinitipid niyang bilhin, ang mga paboritong palda na sarili niyang tahi. Lahat ay niyuyurakan ng dumi at ulan. Walang pag-iyak, walang pagsigaw, tanging isang nakakabinging pagmamanhid, ang dahan-dahang gumapang mula sa basa niyang mga paapaakyat sa kanyang gulugod. Ang init ng lugaw na kanina pa niya inaalagaan sa kanyang dibdib ay biglang nawalan ng halaga. Tila naging isang pabigat na nagpapabagal sa pagtibok ng kanyang puso. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sinusugatan ng kanyang natitirang dignidad. Nakatayo siya doon, basang-basa. Pinapanood ang kanyang buhay na nakakalat sa kalsada habang nakadama ng matinding hiya. Hiya hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay nagmukhang isang malaking biro. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas. Lumabas si Tonyo, may hawak na malaking itim na payong, ngunit walang intensyong silungan ang kanyang asawa. Tiningnan lamang niya si Tess mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong pahiwatig ng awa o pagmamahal. "Huwag ka nang gumawa ng eskandalo rito, Tess." Malamig na wika ni Tonyo, ang boses nito ay pumuputol sa ingay ng ulan. "Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pagod na ako sa'yo. Wala ka nang silbi sa bahay na to." Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na ibinaon ng malalim. Kasabay ng pagkadurog ng kanyang panloob na sarili,
Nawalan ng lakas ang mga kamay ni Tess. Ang lalagyan ng mainit na lugaw ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ito sa kalsada, sumabog ang laman, at ang mainit na sabaw na iningatan niya ng buong pagmamahal ay mabilis na nilamon at pinawi ng malamig. Maruming putik sa kanyang paanan. Hindi man lang tiningnan ni Tonyo ang nasayang na pagkain. Wala siyang reaksyon sa panginginig ng mga balikat ng babaeng minsan niyang ipinangakong aalagaan. Sumenyas lamang siya sa gwardiya. "Ilock mo na ang gate." Tumalikod si Tonyo pabalik sa init ng kanyang mansyon. Bago tuluyang sumara ang mabigat na bakal na gate, isang kamay ang naghagis ng isang puting envelope palabas. Lumapag ito sa ibabaw ng kanyang basang mga damit. Unti-unting binasa ng ulan ang papel, ngunit sapat ang liwanag mula sa poste ng ilaw upang mabasa ni Tess ang nakaimprentang itim na letra sa unang pahina. Kasunduan sa paghihiwalay at pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi hinayaan ni Tess na tuluyang sumara ang bakal na gate. Bago pa man maikabit ng gwardiya ang kandado, itinulak niya ito gamit ang kanyang buong lakas na natitira. Ang malamig na bakal ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Humakbang siya papasok, bitbit ang basang dokumento. Iniiwan ang isang bakas ng maputik na tubig sa bawat paglapat ng kanyang sapatos sa malinis at makintab na kalsada ng garahe. Wala sa kanyang isip ang magmakaawa. Nais lamang niya ng isang malinaw na sagot. Pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon, ang matinding lamig ng aircon ay tila sumampal sa kanyang basang katawan. Ang magarang chandelier ay nagbibigay ng maningning na ilaw na lalong nagpapatingkad sa kanyang kalunos-lunos na anyo. Nakatayo siya sa ibabaw ng mamahaling Persian rug, habang ang tubig mula sa kanyang buhok ay walang awang tumutulo. Sumisira sa kalinisan ng bahay na 3 taon niyang pinaglingkuran at inalagaan. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Tonyo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding inis. Tila ba nakakita siya ng isang nakakadiring insekto na nakapasok sa kanyang malinis na tahanan. "Hindi ka ba talaga nakakaintindi, Tess? Sinabi nang lumabas ka na. Look at you. You're ruining the rug." Asik ni Tonyo, ang boses ay puno ng pandidiri. Bago pa man makasagot si Tess, isang pamilyar at nakakasulasok na amoy ang unti-unting pumuno sa hangin. Ito ay ang matapang na halimuyak ng imported na sampagita at rosewater, ang amoy na palaging nagpapaliit sa kanyang pagkatao sa tuwing sasalubungin niya ito. Mula sa mahabang hagdan, dahan-dahang bumaba si Doña Carmela. Ang kanyang suot na sutlang pantulog ay umaalon sa bawat hakbang, walang bahid ng gusot. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may nakakubling talim na kayang pumatay ng kaluluwa. "Tonyo, wag mong sigawan ang asawa mo. Nakakahiya sa mga kasambahay." Malumanay ngunit mariing saway ng ginang, bagamat ang kanyang paningin ay nakapako sa dumi na dala ni Tess. Lumapit ito, huminto ng isang hakbang ang layo upang hindi madikitan ng basang damit ng manugang. "Tess, iha," panimula ni Doña Carmela. Ang boses ay pinatamis ng pagpapanggap. "You know how much we love you, di ba? Tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit na, well, alam mo na, galing ka sa wala. Pinag-aral ng asawa ko ang mga kapatid mo. Binayaran namin ang utang ng tatay mo noon. Lahat ginawa namin para hindi ka mapahiya sa lipunan." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga lason na ibinubuhos sa tenga ni Tess. Ito ang paboritong sandata ng pamilya Valmonte, ang sumbat ng utang na loob. Nagpatuloy ang ginang. Ang tinig ay tila isang inang labis na nag-aalala. "Kaya nga bilang asawa, it is your duty to protect this family. Alam mo namang nahihirapan ang kumpanya ngayon. Tonyo is stressed out. Kailangan niyang maisalba ang pangalan ng mga Valmonte." May kinuha si Doña Carmela mula sa ibabaw ng glass table, isang makapal na brown folder. Inilapag niya ito
sa harapan ni Tess. Pirmahan mo na yung separation papers ng tahimik at bilang huling tulong mo na rin sa pamilyang nag-ahon sa'yo sa hirap, aakuin mo ang ilang obligasyon ng kumpanya. It's the least you can do, Tess. Utang na loob mo na yan sa amin. Ang malalamig na daliri ni Doña Carmela na nabibigatan sa nanginginang na mga diamanting singsing ay dumampi sa nanginginig na balikat ni Tess. Isang haplos na puno ng pagkamuhi na ikinubli sa anyo ng pag-aaruga. Sa kabilang banda, nakatalikod si Tonyo. Nilapitan nito ang minibar. Iniiwasan ang mga mata ng kanyang asawa habang abala sa pagsasalin ng alak sa kanyang kristal na baso. Ang katahimikan ng lalaki ay isang malinaw na patunay ng kanyang karuwagan at pakikipagsabwat. Nakaramdam si Tess ng matinding pagduwal. Ang kanyang sikmura ay umiikot hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalang hiyaan na nakanyang harapan. Hindi ito isang simpleng hiwalayan dahil sa nawalang pag-ibig. Ito ay isang inihandang entablado. Sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, dahil sa lamig ng ulan, nanatiling buo ang isip ni Tess bilang isang punong tagatuos ng mga pananalapi. May kusa ang kanyang mga matang maghanap ng detalye sa likod ng mga salita. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa makapal na folder na nakabukas sa ibabaw ng Ito ay mga papeles ng isang malaking bank loan, isang pautang na nakasangla sa pangalan ng lupa ng mga Balmonte, ngunit ang buong obligasyon ng pagbabayad ay nakapangalan sa iisang tao, sa kanya. Ang mga patak ng tubig mula sa kanyang mukha ay tumulo sa ibabaw ng papel. Unti-unting binabasa ang huling pahina kung nasaan ang bahagi para sa lumagda. Ngunit nang mapagmasdan niya itong mabuti, biglang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naipit sa kanyang lalamunan. Walang puwang na dapat pirmahan dahil sa ilalim ng nakaimprentang pangalan na Teresita Balmonte, principal borrower, may nakasulat na isang lagda. Isang lagda na may perpektong kurbada at tamang diin ng tinta na siya mismo ang gumagawa araw-araw sa mga ulat pinansyal ng kumpanya. Kaparehong-kapareho ng kanyang pirma. Ngunit kailanman, ni minsan, ay hindi niya hinawakan ang anumang pluma upang sangayunan ang ganitong kalaking utang. Ang maliit na silid sa isang luma at madilim na boarding house sa Sampaloc ang naging bagong mundo ni Tess. Malayo ito sa kintab ng marmol at bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng mga Balmonte. Dito, ang tanging amoy na bumabalot sa hangin ay ang halumigmig ng basang semento at ang tila nabubulok na amoy ng mga lumang dyaryo na nakatambak sa sulok. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanyang muka ay ang asul na sinag mula sa screen ng kanyang lumang laptop na tila isang huling piraso ng kanyang nakaraang buhay na nagawang maisalba. Hindi na nanginginig ang mga kamay ni Tess. Sa bawat pagpindot niya sa keyboard, ang bawat tunog ng mga letra ay tila isang hakbang patungo sa kailaliman ng isang madilim na sikreto. Bilang isang bihasang accountant, ang mga numero ay hindi lamang mga simbolo para sa kanya. Sila ay may sariling boses. Sila ay nagsasabi ng katotohanan na pilit na ikinukubli ng mga mabulaklak na salita ni Doña Carmela. Binuksan niya ang mga digital na kopya ng Statement of Account at Loan Disbursement Records na palihim niyang nakuha. Ang kanyang mga mata, napagod at namumula dahil sa puyat at iyak, ay mabilis na nag-scan sa bawat linya. Doon niya nakita ang unang bakas ng pagtataksil. Ang malaking pautang na nakapangalan sa kanya ay inaprubahan noong nakaraang Marso. Ang eksaktong buwan kung kailan sinabi ni Tonyo na kailangan niyang pumunta sa Cebu para sa isang mahalagang business trip. Naalala ni Tess kung paano pa niya inihanda ang mga gamit ng asawa, kung paano niya ito hinalikan sa pisngi at binigyan ng baon na paborito nitong kakanin. Habang siya ay nag-aalala sa kalusugan ni Tonyo sa gitna ng trabaho, ang asawa pala niya ay narito lamang sa Maynila. Inilalako ang kanyang pirma at kinabukasan sa ilalim ng 1 bilyong pisong utang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess.
Ang logic ng mga con artist ay palaging nag-iiwan ng bakas. Hindi ito pagkakamali. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay napaos sa lamig ng gabi. Sinadya ito. Plinano. Ipinagpatuloy niya ang pag-trace sa daloy ng pera. Ang pondo ay hindi napunta sa kumpanya ng mga Valmonte. Sa halip ito ay dumaan sa isang serya ng mga transfer patungo sa isang personal na savings account sa isang maliit na sangay ng bangko sa Makati. Ang bawat transaction ay may pirma ng isang bank officer na siyang nag-verify sa lahat ng mga pekeng dokumento. Napatigil ang paghinga ni Tess nang mabasa ang pangalang nakasulat sa dulo ng bawat pahina ng approval. Liza Moreno. Ang pangalang iyon ay tila isang kumpas na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang isang gabi, ilang buwan na ang nakakaraan, nang makita niya ang pangalang ito sa screen ng cellphone ni Tonyo habang naliligo ang asawa. Noong tinanong niya ito, ang tanging sagot ni Tonyo ay isang malamig na sulyap at ang pagsasabing, "Account officer lang yan sa bangko, Tess. Huwag kang praning." Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Ang pagpapaalis sa kanya, ang pagpilit sa kanyang akuin ng utang, at ang pekeng pirma. Lahat ay patungo sa iisang layunin. Ang gawin siyang panangga sa isang krimen na sila ang nakinabang. Habang malalim ang kanyang pag-iisip, ang mahinang pagyanig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kahoy na mesa ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na liwanag ang lumabas sa screen, isang notification mula sa kanyang mobile banking app. Binuksan niya ito ng may kaba. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pulang numero sa screen. Ang natitira niyang 5,000 piso, ang huling perang itinatabi niya para sa susunod na batch ng gamot sa puso ng kanyang ama, ay kinaltas ng automatiko ng bangko. Isang mensahe ang sumunod na lumabas sa ibaba ng transaction. Auto debit payment for loan account. Ending in 8. 8-2. Remaining balance for collection. 12,450,200 piso. Napahawak si Tess sa kanyang dibdib. Tila ba may isang malaking bato na dumagan dito. Ang hangin sa silid ay tila lalong naging manipis. Ang 5,000 pisong yon ay ang tanging pag-asa niya para sa buwan na ito. Ang tanging paraan upang manatiling humihinga ang kanyang ama sa loob ng ICU. Ninakaw na nila ang kanyang dignidad, ang kanyang tahanan, at ang kanyang asawa. Ngayon, pati ang pagkakataon na mailigtas ang buhay ng kanyang ama ay kinuha na rin nila. Ang bango sa loob ng head office ng bangko sa Makati ay parang isang panaginip na hindi kailanman magiging totoo para kay Tess. Malamig, amoy sariwang bulaklak, at puno ng katahimikan na tanging ang mayayaman lamang ang may karapatang lasapin. Taliwas na taliwas ito sa malansang amoy ng hininga ng mga pasyente sa ospital na baon ni Tess sa kanyang lumang blusa. Nakatayo siya sa harap ng matayog na counter. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag na kupas na ang kulay. Ramdam niya ang mapanghusgang tingin ng mga gwardiya at ng mga kliyenteng nakasuot ng mamahaling barong at terno. Para sa kanila, siya ay isang mantsa sa kanilang malinis na mundo. "Pasensya na po, Ma'am Valmonte," wika ng teller na hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanyang mga mata. The auto debit is an automated system. Once the loan is defaulted, hihigupin talaga ng bangko ang anumang pondo sa inyong linked accounts. It's in the contract you signed. Pero kailangan ko ang perang iyon para sa gamot ng tatay ko. Pakiusap ni Tess. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Hindi ko pinirmahan ang loan na yon. Peke ang pirma ko. Isang maikling tawa ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Isang tunog na puno ng pambabastos at tamis na tila nakakalason. Naramdaman ni Tess ang isang pamilyar na halimuyak, ang amoy ng ud at vanilla. Iyon ang parehong amoy na palaging dumidikit sa mga unan ni Tonyo tuwing uuwi ito ng madaling araw. Dahan-dahang lumingon si Tess at doon niya nakita ang isang babaeng
Tila diretsong lumabas mula sa isang fashion magazine, si Liza Moreno. Nakatayo si Liza ng may perpektong postura, suot ang isang puting blazer na halatang gawa ng isang tanyag na designer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick. "Oh, hello there, Tess," bati ni Liza. Ang kanyang Taglish ay malambot, ngunit bawat salita ay parang isang banayad na sampal. "I heard what happened. It's so sad naman about your father. But you know, business is business. You shouldn't have been so careless with your finances." Lumapit si Liza kay Tess, sapat na malapit upang maramdaman ni Tess ang init ng katawan nito. Itinaas ni Liza ang kanyang kamay upang ayusin ang hibla ng buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa malaking bintana ng bangko ay tumama sa isang bagay na kumikinang sa pulso ng babae. Isang gintong relo, isang Rolex Lady Datejust. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tess. Ang relong iyon, ang disenyo, ang bawat ukit ng ginto ay eksaktong kapareho ng bersyong panglalaki na binili ni Tess para kay Tonyo noong anibersaryo nila. 3 taon siyang hindi kumain sa labas, naglalakad pa uwi para makatipid sa pamasahe at nag-overtime hanggang hating gabi para lamang mabili ang relong iyon bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. At ngayon, ang kapares nito ay suot ng babaeng kasabwat sa pagpalo sa kanya sa putikan. "Bagay ba, Tess?" tanong ni Liza na napansin ang tingin ng asawa ni Tonyo. "Tonyo gave this to me. Sabi niya, I deserve something that sparkles, unlike those who only bring him headache and debt." Isang matinding bugso ng gigil ang lumitaw sa dibdib ni Tess. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hablutin ang relong iyon. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling tila rebulto. Ang tanging nagkanulo sa kanyang nararamdaman ay ang kanyang mga kamao na pumuputi na sa higpit ng pagkakahawak. Hindi na sumagot si Tess. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng bangko. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa isang impyerno ng kahihiyan. Ngunit nang makarating siya sa parking lot, napatigil siya sa likod ng isang malaking haligi. Isang makintab na itim na SUV ang huminto sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas si Tonyo. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng bagong terno, mukhang masaya at walang bakas ng konsensya. Lumabas si Liza mula sa bangko at sinalubong si Tonyo. Nakita ni Tess kung paano malambing na hinawakan ni Tonyo ang baywang ni Liza bago nito buksan ang pinto ng kotse para sa babae. Ang kotseng kinuha nila sa ilalim ng pangalan ni Tess. Ang kotseng siya pa rin ang nagbabayad ng monthly amortization hanggang ngayon. Pinanood ni Tess ang pag-alis ng sasakyan. Iniiwan siya sa gitna ng usok at alikabok ng kalsada. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang hindi na niya mapigilan. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Ang lambot ng isang mapagmahal na asawa ay dahan-dahang kinakain ng tigas ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang talino at ang katotohanan. Huminto si Tess sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon, huminga ng malalim, at pinunasan ang kanyang mga palad sa kanyang kupas na pantalon. Sa loob ng 3 taon, pumasok siya rito bilang reyna ng bahay. Ngunit ngayon, kailangan niyang isuot ang maskara ng isang talunang alipin. Dahan-dahan siyang kumatok. Ang pagbukas ng pinto ay hindi sinabayan ng anumang bati. Ang katulong na dati ay yumuyuko sa kanya ay tumingin lamang sa kanya nang may halong awa at takot bago siya pinatuloy. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Doña Carmela kasama ang 3 niyang kaibigan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling tsaa at mga sariwang bulaklak. Ngunit para kay Tess, tila amoy ng isang libingan ng bawat sulok ng mansyong ito. "Oh, look who's here!" wika ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat. "Ang paborito kong manugang
O dapat ko bang sabihin, ang paborito kong sakit ng ulo? Nagtawanan ang mga matatandang babae. Yumuko si Tess, pilit na itinatago ang nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Ma, nandito po ako para humingi ng tawad at para humingi ng kaunting panahon para sa mga obligasyon ko. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. I see. Natutunan mo na rin ang salitang hiya, Tess. Good. Since you're here at wala naman ang mga katulong dahil abala sa kusina, be useful. Serve us some tea. Siguraduhin mong hindi masyadong mainit, baka mapaso ang mga amigas ko. Lumapit si Testa sa lamesa. Kinuha niya ang porselanang takore. Ramdam niya ang init ng tsaa na tumatagos sa manipis na telang hawak niya, ngunit hindi siya gumalaw. Habang nagsasalin siya, naririnig niya ang mga bulungan ng mga kaibigan ni Doña Carmela tungkol sa kanyang pagkabigo bilang asawa at ang iskandalo ng kanyang mga utang. Be careful, Tess. Parinig ng isang ginang na may suot na makapal na perlas. Don't be so clumsy. Baka pati itong tsa ay mabaon sa utang. Sa isang iglap, bahagyang nanginig ang kamay ni Tess. Ang mainit na tsaa ay tumalsik sa kanyang sariling balat. Nag-iiwan ng namumulang marka. Ngunit hindi siya dumaing. Ginamit niya ang hapdi ng pasong yon upang manatiling gising ang kanyang diwa. Ang bawat pangungutya nila ay naging gatong sa kanyang determinasyon. Tess, go up to Tonyo's study. Utos ni Doña Carmela habang pinapaypayan ang sarili. Ang daming kalat doon. Linisin mo ang mga papeles na hindi na kailangan at huwag mong pakialaman ang mga gamit na hindi sayo. Naintindihan mo? Opo, ma. Sagot ni Tess. Ang boses ay mahinhin, ngunit may nakatagong talim. Umakyat siya sa itaas. Ang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa bitayan. Pagpasok niya sa opisina ni Tonyo, sinalubong siya ng amoy ng tabako at alak. Mabilis ang kanyang naging pagkilos. Hindi siya naglilinis. Naghahanap siya. Hinalungkat niya ang mga drawer, iniingatan na huwag mag-iwan ng anumang bakas. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo ng kasino, nakita niya ang isang maliit na itim na USB drive. Ito ay may nakasulat na maliit na TV, ang inisyal ng kumpanya o baka ng asawa niya. Mabilis niyang isinaksak ang USB sa kanyang cellphone gamit ang isang adapter. Lumitaw ang loading bar sa screen ng kanyang telepono. 10%, 25%, 50%. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tibok ng puso ni Tess ay naririnig niya sa kanyang sariling mga tenga. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Lumingon siya sa pinto, nagmamasid sa anumang anino na dadaan. 85%, 72%, 78%. Nang biglang narinig niya ang tunog ng mga yabag sa pasilyo, mabigat at pamilyar. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa balat ng hayop na tumatama sa kahoy na sahig. Si Tonyo. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumalaw. Isang malakas na pihit ang naganap mula sa labas. Mabilis na hinugot ni Tess ang USB mula sa laptop ni Tonyo sa eksaktong sandali na bumukas ang pinto. Isinilid niya ito sa loob ng kanyang medyas, kasabay ng mabilis na pagkuha ng isang basahang nakapatong sa gilid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, nakayuko sa ibabaw ng mesa. Pumasok si Tonyo na may bitbit na baso ng alak. Ang amoy ng hininga nito ay hinaluan ng pait ng whiskey. Tiningnan niya si Tess ng may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng madilim na silid. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tonyo. Ang boses ay mababa at puno ng banta. Sinabi ni Ma na linisin ko ang opisina mo. Sagot ni Tess nang hindi tumitingin. Marami ka kasing kalat, Tonyo. Baka pati ang dangal mo, nakalat mo na rin sa kung saan.
Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Tonyo. Lumapit siya kay Tess. Hinawakan ang baba nito at pilit na itiningala ang mukha ng asawa. Huwag kang magmalinis, Tess. Look at yourself. You're just a maid in this house now. Isang pirma mo na lang at tuluyan ka nang mawawala sa buhay ko. Bilisan mo ang paglilinis at umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas. Binitawan ni Tonyo ang kanyang mukha ng may pandidiri bago ito lumabas muli. Nang marinig ni Tess ang pagsara ng pinto sa ibaba, mabilis siyang lumabas ng mansyon. Hindi na siya lumingon pa. Ang bigat ng USB sa kanyang medyas ay tila isang mainit na uling na nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Pagdating sa kanyang maliit na silid sa sampalok, ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang huni ng electric fan. Isinara ni Tess ang pinto at ikinandado ito. Gamit ang kanyang nanginginig na mga dalay, isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang mga file ay may mga petsang hindi nagkakalayo. Binuksan niya ang isang audio file. Ang unang narinig niya ay ang tunog ng pagbukas ng bote ng wine. At pagkatapos ay ang malambing na tawa ni Liza. Tonyo, are you sure about this? Tanong ni Liza sa recording. Baka mahalata ni Tess na hindi niya pirma yung nasa loan documents. She's an accountant, remember? Hindi siya tanga. Huwag kang mag-alala, baby. Sagot ng boses ni Tonyo. Isang tunog ng paghalik ang sumunod na tila isang kutsilyong humiwa sa pandinig ni Tess. Tess is too busy being a martyr. She's too blinded by her so-called love for me. Ang mahalaga, kapag naisali na sa kanya ang utang, malinis na tayo. We can start our life in New York nang wala siyang kamalay-malay. Let her rot in jail for a crime she didn't commit. You're so bad, biro ni Liza na sinundan ng kanilang sabay na pagtawa. Isang tawang puno ng katusuhan at kawalang hiyaan. Nabitawan ni Tess ang kanyang suot na earphones. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Ginagawang mas masangsang ang amoy ng napanis na pagkain sa labas. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa kawalan. Naalala niya ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang ipagluto si Tonyo. Naalala niya ang mga sakripisyo niya para sa pamilya Valmonte, ang paglunok niya sa lahat ng panglalait ni Doña Carmela dahil sa paniniwalang bahagi ito ng pagiging isang mabuting asawa. Ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang planong gawin siyang fall guy para sa kanilang karangyaan. Ang lamig ng gabi ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang itinuon ni Tess ang kanyang paningin sa screen. Ang kanyang mga daliri, na dati ay marunong lamang mag-alaga, ay nagsimulang mag-type ng may kaisipang puno ng paghihiganti. Hindi ako mabubulok sa kulungan, Tonyo. Bulong niya sa dilim. Dahil bago mo ako dalhin doon, titiyakin kong wala ka nang babalikang pangalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang tao na dati ay nangakong tutulungan siya kung sakaling dumating ang araw na ito. Sumikat ang araw sa sampalok na hindi man lamang naipikit ni Tess ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa maruming bintana ng kanyang silid ay nagpakita ng isang bagong anyo ng dating martyr na asawa. Wala na ang bahid ng ulan sa kanyang buhok at wala na rin ang pamamaga ng kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang talas ng kanyang paningin na nakatuon sa bawat cell ng spreadsheet sa kanyang harap. Para sa isang karaniwang tao, ang mga numerong ito ay nakakalito. Ngunit para kay Tess, ang mga ito ay mga sundalong handang sumunod sa kanyang utos. Sa bawat pag-scroll niya sa mouse, lumalabas ang isang pattern ng kasamaan na mas malalim pa sa inakala niya. Hindi lang ito simpleng loan fraud, bulong niya sa sarili habang iniinom ang kanyang kape na lumamig na at naging kasing pait ng kanyang nararamdaman. Ginagawa nilang labandera ng maruming pera ang sarili nilang kumpanya. Nakita ni Tess ang pagkakapareho ng mga petsa.
Tuwing maglalabas ng pondo ang bangko sa ilalim ng kanyang pekeng pirma, may kasunod itong paglipat ng pera patungo sa mga ghost suppliers ng Belmonte Construction. Ang mga kumpanyang ito ay walang opisina, walang tauhan, at tanging mga P.O. Box lamang ang address. Ang lahat ng selyo at pirma sa mga invoice ay dumaan sa kamay ni Tonyo, ngunit ang pananagutan sa audit ay nakatutok sa kanya bilang chief accountant. Ang bawat pagkakamali nila ay kanyang itinala. Ang bawat discrepancy ay kanyang kinulayan ng pula sa kanyang monitor. Ang monitor ay tila naging isang mapa ng digmaan at si Tess ang general na nag-aayos ng kanyang mga kanyon. Hindi na siya nakaramdam ng sakit sa likod o pagod sa kanyang mga balat. Ang tanging nararamdaman na niya ay ang bawat pagtibok ng kanyang puso na sumasabay sa bawat pindot niya sa keyboard. Sa bawat numerong kanyang nahahanap, unti-unting nabubuo ang isang lubid na sapat ang haba upang bitayin ang dangal ng mga Belmonte. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Rafael. Ang pagtunog nito sa kabilang linya ay tila isang musikang nagbibigay ng pag-asa. Rafael, it's Tess. Panimula niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay diretso, matigas, at puno ng awtoridad. I have everything. Hindi lang ito domestic issue. It's corporate embezzlement and tax evasion. Kailangan ko ang legal na proteksyon mo para mailabas ko ito nang hindi nila ako mapapatigil. Tess, are you sure about this? Tanong ni Rafael sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong hanga. Once we file this, there's no turning back. Sisirain mo ang pamilyang pinagsilbihan mo ng 3 taon. Rafael, matagal na nilang sinira ang pamilyang yon bago pa man ako dumating. Sagot ni Tess habang tinitingnan ang isang partikular na dokumento. I am not destroying them. I am just presenting the bill they refused to pay. Pinanood ni Tess ang dahan-dahang paglabas ng mga dokumento mula sa kanyang printer. Ang tunog ng pag-imprenta sa bawat pahina ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Bawat papel na lumalabas ay may dalang bigat ng katotohanan. Isang katotohanang hindi kayang bilhin ng anumang diamante ni Doña Carmela o ng anumang pabango ni Liza. Tumayo si Tess at lumapit sa salamin. Inayos niya ang kanyang kwelyo at tiningnan ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng handang lumaban gamit ang tanging bagay na hindi nila kailanman maiintindihan, ang integridad ng isang tapat na accountant. Kinuha niya ang makapal na tumpok ng mga papeles at inilagay ito sa loob ng isang itim na folder. Ngunit bago niya ito isara, isang huling dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang report mula sa ospital tungkol sa kondisyon ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang isang detalye na nakaligtaan niya noong nakaraang gabi. Isang pirma ng saksi sa emergency room noong isinugod ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang pangalang nakasulat doon bilang saksi ay hindi si Tonyo at hindi rin kahit sinong kasambahay ng mga Belmonte. Ang amoy ng amoy na pang-espesyal, isang uri ng insenso na nagmula pa sa malalayong lupain, ay humahalo sa matapang at mapait na bango ng Barako Coffee sa loob ng maliit na cafe sa sulok ng Malate. Malayo ito sa ingay ng kalsada, isang tagong silid na tila hindi naaabot ng dumi ng mundo sa labas. Para kay Tess, ang bawat hininga niya sa loob ng silid na ito ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan, isang pahinga mula sa masangsang na amoy ng pagtataksil na bumabalot sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sa dulo ng cafe, malapit sa isang malaking bintanang natatakpan ng manipis na kurtina, nakaupo ang isang lalaking nakasalamin at may suot na abuhing terno. Si Attorney Rafael Cruz. Maayos ang kanyang pagkakaahit at ang kanyang mga mata ay palaging tila naghahanap ng katarungan sa likod ng mga pahina ng batas.
Nang makita niya si Tess, agad siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pinaghalong gulat at matinding habag. Tess! Boses ni Rafael, mababang ngunit puno ng paggalang. Maupo ka. I ordered black coffee for you, just like before. Hindi sumagot si Tess. Umupo siya at inilapag ang itim na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng paglapag ng folder ay tila isang hatol na nagpatahimik sa paligid. You look different, Tess. Dugtong ni Rafael habang pinagmamasdan ng kanyang kaibigan. The last time I saw you at the wedding, your eyes were full of light. Ngayon, para kang nakakita ng digmaan. Dahil nasa gitna ako ng digmaan, Rafael, sagot ni Tess. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng emosyon. And I'm not here to ask for a shoulder to cry on. I'm here to hire a soldier. Binuksan ni Rafael ang folder. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang kaluskos ng mga papel na binabaligtad at ang paghigop ni Rafael sa kanyang kape. Habang nagbabasa ang abogado, unti-unting kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga table ng audit at ang mga transaksyong naka-highlight ng pula. Diyos ko, Tess, bulong ni Rafael, ibinaba niya ang kanyang salamin. This is not just a simple case of infidelity or a bad marriage. This is massive estafa, grave misappropriation, and falsification of public documents. Ang laki ng perang involved dito. Are you telling me Tonyo and his mother did all of this behind your back? They didn't just do it behind my back, Rafael. They used my name to sign the death warrant of my own future. Wika ni Tess. Gusto nilang ako ang mabulok sa kulungan habang sila ay nagpapakasasa sa New York kasama ang kabit ni Tonyo. Mariing itinuon ni Rafael ang kanyang paningin sa mga dokumento. Bilang isang dalubhasa sa batas, alam niyang hawak nila ang isang bombang kayang magpabagsak sa buong angkan ng mga Belmonte. Ngunit alam din niya ang kapangyarihan ng pamilyang iyon, ang kanilang koneksyon sa gobyerno, at ang kakayahan nilang bumili ng katotohanan. Legal-wise, we have a very strong case, Tess, but they have the money to prolong this for years. They can hire the best firms to bury us in motions, babala ni Rafael. Kailangan natin ng isang pagkakataon kung saan hindi sila makakatakas. Isang lugar kung saan kahit ang pinakamahal na abogado ay hindi sila kayang isalba sa mata ng publiko. Dahan-dahang itulak ni Rafael ang isang baso ng maligamgam na tubig patungo kay Tess. Isang maliit na kilos, ngunit naramdaman ni Tess ang init nito. Isang tunay na pag-aalaga na matagal na niyang hindi nararanasan mula sa mga taong tinawag niyang pamilya. Sa sandaling iyon, ang matigas na baluti sa dibdib ni Tess ay bahagyang lumambot at isang maliit na bugso ng hangin ang lumabas sa kanyang lalamunan. Tila isang pigil na hikbi na naging buntong hininga. Salamat, Rafael, mahinang sabi ni Tess. Tess, may nakuha rin akong impormasyon. Seryosong sabi ni Rafael. About your father's hospital records, yung saksi na pumirma sa emergency admission. It wasn't anyone from the Belmonte household. It was a man named Arthur. Do you know him? Napatigil si Tess. Ang pangalang iyon ay hindi pamilyar sa kanya. Sino si Arthur? At bakit siya ang nagdala sa kanyang ama sa ospital sa gitna ng ulan habang ang kanyang asawa ay abala sa pagtatapon ng kanyang mga gamit? Bago pa man makasagot si Tess, tumunog ang cellphone ni Rafael. Pagkatapos makinig sa kabilang linya, lumingon siya kay Tess nang may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Tess, may balita ako, wika ni Rafael. This coming Saturday, Doña Carmela is hosting a grand charity ball para sa kanyang ika-65 birthday. All the shareholders of Belmonte Construction, the local media, and even some politicians will be there. It's the biggest social event of the season. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na nagmula sa luha, kundi sa apoy ng isang planong nabuo sa kanyang isipan. A celebration of their legacy.
Bulong ni Tess habang hinahawakan ang malamig na baso ng tubig. Then it's the perfect time to show them the real cost of their jamat. Ang gintong sobre ay nakapatong sa ibabaw ng maruming lamesa ni Tess, tila isang kumikinang nahiyas sa gitna ng basurahan. Ang bawat kurbada ng nakaukit na letra sa labas nito ay sumisigaw ng karangyaan. Isang karangyaang alam ni Tess na binayaran ng kanyang sariling dugo at pawis. Nang buksan niya ang sobre, ang amoy ng mamahaling pabango at scented paper ay agad na humalo sa amoy ng semento sa kanyang maliit na silid. The ika-65 birthday celebration of Doña Carmela Valmonte, a night of legacy and gratitude. Ngunit sa loob ng imbitasyon ay may isang maliit na sulat kamay na note mula kay Tonyo. Ang mga letra ay mabilis at tila walang pakialam, gaya ng pagtrato nito sa kanya nitong mga nakaraang taon. Pumunta ka ng maaga. Magsuot ka ng maayos para hindi mo kami ipahiya. My lawyer will be there with the final documents. Pirmahan mo na ang lahat at itutuloy ko ang pagbabayad sa ICU ng tatay mo. Don't make this difficult, Tess. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Naramdaman ni Tess ang isang matinding bugso ng gigil na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ginamit ni Tonyo ang tanging bagay na alam nitong hindi kayang talikuran ni Tess. Ang buhay ng kanyang ama. Ito ay hindi lamang isang imbitasyon. Ito ay isang banta. Isang lantarang pambabastos sa kanyang pagkatao na tila ba ang kanyang pirma ay may presyong katumbas ng bawat patak ng gamot sa swero ng kanyang ama. Legacy and gratitude. Bulong ni Tess, ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunuya. Titingnan natin kung gaano kalalim ang pasasalamat ninyo pagkatapos ng gabing ito. Hindi siya nagpadala sa takot. Sa halip, tinawagan niya si Rafael. Sa loob ng sumunod na 2 araw, ang kanyang silid ay naging isang maliit na pabrika ng katotohanan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga pahina ng scanner at ang rhythmic na pag-imprenta ng mga dokumento ang naging musika ng kanyang paghahanda. Maingat nilang binalot ang bawat set ng ebidensya sa loob ng magagarang itim na envelope na may nakatali na gintong laso. Para sa isang ordinaryong panauhin, mukha itong mga souvenir o mga program of events. Ngunit para kay Tess, ang bawat sobre ay naglalaman ng mga numerong gigiba sa bawat haligi ng mansyong Valmonte. Sigurado ka na ba rito, Tess? Tanong ni Rafael habang tinutulungan siyang ayusin ang huling envelope. You're walking into a lion's den. Once you step inside, they will do everything to silence you. Hayaan mo silang subukan, Rafael. Sagot ni Tess. Matagal na akong nanahimik. Ngayong gabi, ang mga con artist na yan naman ang mawawalan ng boses. Dumating ang Sabado ng gabi. Isang itim na taxi ang huminto sa tapat ng naglalakihang gate ng Valmonte Estate. Ang buong paligid ay maliwanag, puno ng mga kotseng mas mahal pa sa isang buong gusali. Ang tunog ng tawanan ng mga elitistang panauhin ay maririnig hanggang sa labas. Bumaba si Tess mula sa sasakyan. Hindi siya suot ng anumang pastel o mapusyaw na kulay na dati ay paborito ni Doña Carmela dahil mukha siyang masunurin. Sa halip suot niya ang isang eleganteng itim na gown na hapit sa kanyang katawan, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang namatay na pag-ibig at ang muling pagkabuhay ng kanyang sarili. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sementadong daan ay tila isang babala. Ang bawat pagtama ng sapatos niya sa sahig ay may dalang bigat ng 3 taong pang-aapi. Nang makarating siya sa pintuan ng sulyap ng malaking ballroom, naramdaman niya ang malamig na hangin ng aircon na humahaplos sa kanyang balat. Nakita niya si Tonyo sa malayo, nakikipagtawanan sa mga stockholder, habang si Liza ay nakakapit sa kanyang braso na tila isang tropeo. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Doña Carmela ay tila nanunukso sa kanya. Huminga si Tess ng malalim. Ang itim na folder ay mahigpit niyang hawak sa kanyang tabi. Hindi ito isang gabi ng pasasalamat. Ito ang gabi ng pagtutuos. Ang halimuyak ng mga imported na bulaklak at ang amoy ng mamahaling alak ay sapat na
upang malunod ang sino mang hindi sanay sa yaman ng mga Balmonte. Sa gitna ng malawak na ballroom, ang kislap ng mga diamante at ang tunog ng maririkit na tawanan ay tila isang makapal na pader na humaharang sa anumang bahid ng dumi mula sa labas. Ngunit nang bumukas ang naglalakihang pinto ng bulwagan, ang lahat ng ingay ay tila hiniwan ng isang matalim na katahimikan. Pumasok si Tess. Ang kanyang itim na gown ay tila isang anino na lumalakad sa gitna ng liwanag. Hindi siya yumuyuko. Ang kanyang baba ay nakataas. At ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa dulo ng silid. Kung nasaan ang pamilyang nagtapon sa kanya sa putikan, nakita niya si Liza na nakasuot ng isang makinang na kulay gintong bestida na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Katabi nito si Tonyo na may hawak na baso ng champagne at nakikipag-usap sa isang kilalang politiko. Sa gitna nila, nakaupo sa isang parang tronong upuan, ay si Doña Carmela na nakangiti ng buong ningning habang tinatanggap ang mga pagbati. Nang mapansin ni Tonyo si Tess, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng matinding galit at takot. Mabilis siyang lumapit kay Tess. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng isang banta. "What are you doing here, Tess?" Asik ni Tonyo sa mahinang boses, sapat lamang para marinig ng asawa. "I told you to wait for my lawyer. You're making a scene. Look at your dress. Para kang a-attend ng libing." "Tama ka, Tonyo," sagot ni Tess. Ang boses ay kalmado at malakas. Dahilan upang lumingon ang ilang malapit na panauhin. "Narito nga ako para sa isang libing. Ang libing ng mga kasinungalingan ninyo." Sa sandaling iyon, lumapit din si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay may suot na pilit na ngiti para sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Tess, iha, don't be so dramatic. This is my birthday. Kung kailangan mo ng pera, we can talk in private. Guard, please assist Mrs. Valmonte to the exit." Bago pa man makalapit ang mga gwardya, isang matikas na lalaki ang humarang sa kanila, si Attorney Rafael Cruz. May hawak siyang isang asul na folder at isang legal na dokumento na may opisyal na selyo ng korte. "Good evening, Doña Carmela. Mr. Valmonte." Bati ni Rafael nang may malamig na ngiti. "I am Attorney Rafael Cruz, representing Mrs. Teresita Valmonte. We are not here to cause a scene. We are here to serve a formal notice of a lawsuit regarding multiple counts of falsification of documents, corporate embezzlement and identity theft." Ang salitang embezzlement at theft ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Tess at sa mga Valmonte. "This is ridiculous," sigaw ni Liza na hindi na napigilan ang kanyang sarili. "You're just a bitter ex-wife, Tess, inventing stories dahil pinalitan ka na." Tumingin si Tess kay Liza. Ang kanyang paningin ay puno ng panghahamak. "Bitter? No, Liza. I am just an accountant, and unlike you, I know how to balance the books, including the debt of your betrayal." Inilabas ni Tess ang mga itim na envelope mula sa kanyang bag. Isa-isa niyang iniabot ang mga ito sa mga pangunahing stockholder ng Valmonte Construction na nakatayo malapit sa kanila. Ang mga sobre ay may nakasulat na, "A special report on the company's integrity. Please open it." Paanyaya ni Tess sa mga stockholder. Inside, you will find the evidence of how your investments are being funneled to private offshore accounts using my forged signature as a cover. You will see the invoices from ghost suppliers that Mr. Tonyo Valmonte and Miss Liza Moreno have been creating for the past year. Ang tunog ng pagpunit ng mga sobre ay tila mga putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Habang binabasa ng mga stockholder ang mga dokumento, ang mukha ni Tonyo ay naging kasing puti ng papel. Ang kamay ni Doña Carmela, na may hawak na baso ng tsaa, ay nagsimulang manginig ng marahas. "This can't be true," bulong ng isang matandang stockholder, habang tinitingnan ang isang transaction record na may halagang 10 milyong piso patungo sa pangalan ni Liza.
Everything is documented, wika ni Rafael. And we have the audio recordings to prove the intent. Nagwala si Tonyo. Sinubukan niyang hablutin ang folder mula kay Rafael, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga tao sa paligid. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit, at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. "You're dead, Tess! Ipapapatay kita!" Sigaw ni Tonyo, na hindi na alintana ang mga taong nakatingin. Ngunit hindi na tinag si Tess. Lumapit siya ng isang hakbang kay Tonyo, sapat na malapit upang maamoy ang pait ng alak at ang amoy ng takot na lumalabas sa asawa. "Hindi ako ang mamamatay ngayong gabi, Tonyo," bulong ni Tess. "Pakinggan mo ang katahimikan sa paligid mo. Iyan ang tunog ng pagbagsak ng iyong kaharian. Huwag kayong maniwala sa kanya." Ang sigaw ni Tonyo ay yumanig sa buong ballroom. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na pilit ikinukubli ng galit. "Nasisiraan na siya ng bait. Binabayaran ko ang lahat ng luho niya, pati ang ospital ng tatay niya. Tapos ito ang isusukli niya sa akin. Gawa-gawa lang ang mga papel na, yan, she's just a gold digger who wants more." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess. Hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang salamin at muling kinuha ang atensyon ng mga stockholder na ngayoy tila mga hurado sa isang madugong paglilitis. "Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling, Tonyo," wika ni Tess. Ang boses ay matatag at malinaw, lalo na kapag itinapat sila sa oras at lugar. Inilabas ni Tess ang isa pang set ng mga dokumento, isang side-by-side comparison. Sa kaliwang bahagi ay ang mga petsa ng pag-aproba ng mga loan sa bangko ni Liza Moreno. Sa kanang bahagi naman ay ang mga check-in records ng isang mamahaling resort sa Batangas at mga restaurant receipts sa Bonifacio Global City. Noong ika-15 ng Hunyo, inaprubahan ni Miss Liza Moreno ang isang pautang na nagkakahalaga ng 5 milyong piso sa ilalim ng aking pangalan. Paliwanag ni Tess habang ipinapakita ang dokumento sa pinaka-senior na stockholder. Sa eksaktong oras na yon, ang credit card ni Tonyo Valmonte ay ginamit sa parehong hotel kung saan naka-check-in si Miss Moreno. Isang coincidental business meeting, marahil. Ngunit paano ninyo ipaliliwanag na ang bawat ghost supplier na binabayaran ng kumpanya ay may mga bank account na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Liza? Napatingin ang lahat kay Liza. Ang babaeng kanina ay mukhang isang diyosa sa kanyang gintong bestida, ay dahan-dahang nangungunsumi sa takot. Ang kanyang makapal na makeup ay tila natutunaw na dahil sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, naghahanap ng kakampi, ngunit maging si Tonyo ay hindi na siya matingnan. That's not true. I was just doing my job." Nautal na depensa ni Liza ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng naglaho. "Tonyo, sabihin mo sa kanila. It was your idea." "Manahimik ka, Liza," asik ni Tonyo, na lalong nagpatunay ng kanilang sabwatan. Sa kabilang panig, si Doña Carmela ay tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan ay ngayoy mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang dangal na iningatan niya ng ilang dekada ay unti-unting dinudurog sa harap ng mga taong pinakaimportante sa kanya. "Tess, tama na ito," wika ni Doña Carmela. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pakiusap. "Nakakahiya. Isang malaking kahihiyan ang ginagawa mo sa pamilyang Balmonte." "Ang kahihiyan, ma, ay wala sa aking mga kamay," sagot ni Tess. Lumingon siya sa biyenan nang may matapang na paningin. "Ang kahihiyan ay nasa katotohanang hinayaan ninyong maging kuta ng mga magnanakaw ang sarili ninyong pamamahay." Kinuha ni Tess ang isang maliit na speaker mula sa kanyang bag at ikinonekta ito sa kanyang cellphone. Ang katahimikan sa ballroom
ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Tonyo ma, may isang bagay pa kayong dapat marinig. Bulong ni Tess. Pumindot siya sa kanyang screen. Ang unang tunog na lumabas ay ang mahinang kalansing ng baso. At pagkatapos ay ang pamilyar at mapang-uyam na tinig ni Tonyo. Huwag kang mag-alala, baby. Wika ng boses ni Tonyo sa recording. Si Mama, madali lang paikutin yun. Basta sabihin ko na para sa legacy ng mga Valmonte, ibibigay niya ang lahat. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa huling loan ni Tess, iiwanan na natin ang matandang yun sa kanyang mga diamanteng walang kwenta. Let her rot in this mansion alone. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mukha ni Doña Carmela ay nawalan ng kulay. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang kaisa-isang tagapagmana na pinoprotektahan niya kahit sa maling paraan, ay nagbabalak na talikuran at pagnakawan din siya. Dahan-dahang tumayo si Doña Carmela. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng matinding poot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga diamante ay kumikinang sa ilalim ng chandelier at buong lakas na iwinasiwas ito patungo sa mukha ni Tess. Ngunit bago pa man dumapo ang sampal, tumigil ang kamay ng matanda sa gitna ng hangin. Hindi hinayaan ni Tess na dumapo ang kamay ng matanda sa kanyang pisngi. Sa isang mabilis at matatag na pagkilos, hinawakan niya ang pulso ni Doña Carmela sa gitna ng hangin. Ang mga daliri ni Tess ay bumaon sa malamig at kulubot na balat ng matanda, habang ang mga diamanteng suot nito ay tila nawalan ng ningning sa harap ng matapang na titig ng manugang. Hindi mo na ako masasaktan kailanman, Doña Carmela. Mahinang wika ni Tess, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 3 taong pananahimik. Ang panahong hinahayaan ko kayong tapakan ng aking pagkatao dahil lamang sa takot at hiya ay tapos na. Tapos na. Dahan-dahang binitawan ni Tess ang kamay ng matanda. Nawalan ng lakas si Doña Carmela. Ang kanyang mga binti ay nanginig. At bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, mabilis siyang inalalaya ng 2 panauhin upang maupo sa kanyang silya. Ang reyna ng mga Valmonte, ang babaeng palaging nagsasalita tungkol sa dangal at pangalan ng pamilya, ay nakayuko ngayon habang ang kanyang luha ay pumapatak sa kanyang mamahaling sutla. Wala nang natira sa kanyang awtoridad, kundi ang amoy ng kanyang pabango na ngayoy tila naging amoy ng isang nabubulok na alaala. Sa kabilang banda, si Tonyo ay tila isang hayop na nakulong sa isang masikip na hawla. Tumingin siya sa paligid, umaasang may isang kaibigan o kasosyo na tutulong sa kanya. Ngunit ang lahat ng mga mata ay puno ng pandidiri at paghatol. Ang mga taong kanina lamang ay nakikipag-inuman sa kanya ay dahan-dahang lumalayo. Tila ba ang kanyang pagkatao ay isang nakakahawang sakit. Liza, do something! Sigaw ni Tonyo, itinuturo ang babaeng kanina lamang ay tinatawag niyang mahal. Ikaw ang nag-ayos ng mga dokumento sa bangko. Ikaw ang may kasalanan nito. Anong ako? Bulyaw ni Liza na tuluyan nang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Ang kanyang boses ay naging matinis at palasigaw. You begged me to do it, Tonyo. Sabi mo, sawang-sawa ka na sa asawa mong walang kwenta. Sabi mo gagamitin natin ang pangalan niya para makuha ang pera ni Doña Carmela at makapunta tayo sa Amerika. Huwag mo akong ituro ngayon dahil ikaw ang utak ng lahat ng ito. Ang pag-amin ni Liza ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Wala nang kailangang patunayan pa. Ang katotohanan ay isinuka na mismo ng kanilang sariling mga bibig. Naramdaman ni Tess ang bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming buwan, dinala niya ang pasanin ng pagiging isang bigong asawa, ang kahihiyan ng pagiging mahirap, at ang takot na mabulok sa kulungan. Ngunit sa sandaling ito, habang pinapanood niya ang pag-aaway ng 2 taong nagtaksil sa kanya, wala siyang naramdamang awa. Ang tanging naroroon ay ang malamig na kapayapaan ng katarungan.
Bumukas ang malaking pinto ng ballroom sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Ngunit hindi ito panauhin. Pumasok ang 4 na opisyal mula sa National Bureau of Investigation, kasama ang 2 unipormadong pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay nagdala ng isang pinal na hatol sa bulwagan. Lumapit ang pinuno ng mga opisyal kay Tonyo at Liza. Mr. Antonio Valmonte and Miss Liza Moreno, you are under arrest for large-scale estafa, falsification of documents, and violation of the Anti-Money Laundering Act. Nang makita ni Tonyo ang posas, muli siyang nawalan ng katinuan. Sinubukan niyang itulak ang pulis upang tumakbo patungo sa kabilang pinto, ngunit mabilis siyang nadakma ng isa pang opisyal. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nabitawan at bumagsak sa sahig. Sumabog ang kristal at kumalat ang mapait na likido sa ibabaw ng puting sahig, tila ba sumasagisag sa tuluyang pagkawasak ng kanyang buhay. "Tess! Tess, please!" Sigaw ni Tonyo habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Wala na ang kayabangan. "I'm sorry. Let's talk about this. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Asawa mo pa rin ako." Tumingin si Tess kay Tonyo habang ito ay inilalabas ng pinto. Ito ang huling beses na titingnan niya ang lalaking ito bilang kanyang asawa. Ang mukha ni Tonyo, na dati ay pinaglaanan niya ng bawat gabi ng pag-aalaga, ay ngayoy mukha na lamang ng isang estranghero na nagtangkang magnakaw ng kanyang buhay. "Hindi na kita asawa, Tonyo," mahinang sagot ni Tess, sapat lamang upang marinig ng sarili. "Asawa mo ang mga kasalanan mo ngayon." Kasunod na inilabas si Liza, na umiiyak at tinatakpan ng kanyang mukha upang maiwasan ang mga kamera ng ilang panauhin na kanina pa kumukuha ng video. Ang kanyang makinang na gintong bestida ay nagmukhang isang murang kasuotan habang siya ay hinahawakan sa magkabilang braso ng mga otoridad. Naiwan sa gitna ng ballroom si Doña Carmela, na nakaupo pa rin sa kanyang upuan, nakatitig sa kawalan. Ang tanging maririnig sa malaking bulwagan ay ang mahinang pag-iyak ng matanda at ang mabibigat na hininga ng mga panauhin. Lumapit si Rafael kay Tess at hinawakan ang kanyang balikat. "Nagawa natin, Tess. Tapos na." Tumingin si Tess sa kanyang kaibigan at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat, Rafael," wika ni Tess. Tumalikod si Tess sa pamilya Valmonte, sa ballroom, at sa lahat ng sakit ng nakaraan. Naglakad siya palabas ng mansyon. Sa paglabas niya sa malaking gate na bakal, ang parehong gate kung saan siya pinalaya sa gitna ng ulan, hinto siya. Tumingala siya sa kalangitan. Wala ng ulan. Ang langit ay malinis, madilim, ngunit puno ng maliliit na bituin. Nilanghap niya ang sariwang hangin ng gabi. Pinupuno ang kanyang mga baga ng kalayaan na walang sino mang makakapagnakaw sa kanya kailanman. Ang amoy ng mga puting lila ay nagbibigay ng sariwang hininga sa loob ng malawak at maliwanag na opisina sa gitna ng Bonifacio Global City. Hindi na ito ang amoy ng luma at basang semento sa sampalok at hindi rin ang amoy ng mapanghusgang pabango sa mansyon ng mga Valmonte. Ito ay ang amoy ng bagong simula, isang halimuyak na tila naglilinis sa bawat sulok ng silid, kasabay ng malambot na sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintanang salamin. Nakatayo si Tess sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng mga sasakyang tila maliliit na langgam sa ibaba. Ang kanyang suot na abuhing blazer ay maayos na nakalapat sa kanyang mga balikat, sumisimbolo sa kanyang katayuan bilang isang matagumpay na consultant sa pananalapi. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib at wala na rin ang bigat ng nakaraan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang dekuryenteng wheelchair. Itinutulak ito ng may dahan-dahang pag-iingat. Ang kanyang ama. Malinis na ang suot nitong polo shirt at ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit.
kundi ng labis na pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang anak. "Anak, may bisita ka." Masayang wika ng kanyang ama. Ang boses ay malakas na at puno ng buhay. Sumunod na pumasok si Rafael, bitbit ang 2 baso ng kape at isang makapal na brown envelope. Ang kanyang nangiti ay sapat na upang magbigay ng init sa loob ng silid. Inilapag niya ang kape sa lamesa ni Tess at iniabot ang sobre. "It's official, Tess," sabi ni Rafael. Ang kanyang Taglish ay puno ng kagalakan. Ang korte ay naglabas na ng pinal na desisyon. All the assets that were illegally transferred to Tonyo's name are now legally yours as part of the settlement. At tungkol naman sa bank loan, the bank has officially cleared your name of any liability after the internal investigation into Liza Moreno's fraudulent activities. Huminga si Tess ng malalim. Dinaramdam ang bawat salitang binitawan ng abogado. Hindi na siya nagulat nang marinig ang balita tungkol kay Tonyo. Nabalitaan niya noong nakaraang linggo na ang mansyon ng mga Balmonte ay tuluyan nang na-foreclose ng bangko. Si Doña Carmela ay lumipat na sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa karangyaang dati nitong ipinagyayabang. Si Tonyo at Liza naman ay kasalukuyang naghihintay ng kanilang hatol sa loob ng kulungan, habang ang kanilang mga abogado ay isa-isang umaalis dahil wala na silang pambayad. "Thank you, Rafael, for everything," sagot ni Tess. "Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ang tulong mo." "You did the hard work, Tess." Pagtatama ni Rafael habang nakatingin sa mga mata ng kaibigan. "I just provided the legal tools, pero ang talino at ang lakas mo ang nagpanalo sa laban na ito. You're not just a survivor anymore, you're a leader." Umupo si Tess sa kanyang swivel chair at kinuha ang huling dokumento mula sa envelope. Ito ay ang Articles of Incorporation para sa kanyang bagong itinatag na kumpanya, isang non-profit consultancy firm na naglalayong tulungan ang mga kababaihan na biktima ng financial abuse at fraud. Kinuha niya ang kanyang pluma. Ang gintong dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng opisina. Maingat niyang inilapat ang dulo ng pluma sa ibabaw ng puting papel. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat kurbada ng kanyang tinta ay puno ng kasiguraduhan at kapangyarihan. Sa huling pagkakataon, pinirmahan niya ang kanyang pangalan, Teresita Valmonte. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pirma ay hindi na isang kasangkapan ng pandaraya. Hindi na ito isang sandata para sa kanyang kapahamakan. Ang kanyang pirma ay simbolo na ng kanyang kalayaan, ng kanyang dangal, at ng kinabukasang siya mismo ang gumuhit. Ibinaling ni Tess ang kanyang tingin sa kanyang ama na ngayoy masayang nanonood ng balita sa telebisyon. Sa dulo ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Wala na ang babaeng basang-basa sa ulan at yakap, ang isang mangkok ng lugaw. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang asset na hindi kailanman mananakaw ng kahit sinong Tonyo o Doña Carmela ay ang kanyang sariling halaga. Isang halagang hindi na susukat ng anumang diamante, kundi ng katatagan ng kanyang sariling paninindigan. Lumabas si Tess sa kanyang balkonahe, hinahayaan ng hangin na humaplos sa kanyang mukha. Ngumiti siya. Ang mundo ay malawak at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, alam niyang handa na siyang lumipad.